Maayong hapon, buenas tardes, Metro General Santos. Magandang hapon. Mapya Malulem Sok Sergeant, kininyong alagad ka, Brigadang Erin de Casyon. Mayag nga hapon mga kabrigada, ako si Kabrigada Abner Francisco, makauban mi ninyo mataghapon diri sa programang mokalampag sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad o sa mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pwede yan! Adlaw nga Miyerkules mga kabrigada, September 29, 2021, 87 days na lang mga kabrigada, Pasko na gyud. Wow, no? Uga, usa na lang kaadlaw, Kabrigadang Abner, sweldo na san. Oh, Jesus. Sa atong mga kabrigada, no? Do excited ta sa Pasko, mga kabrigada. Mas excited ang atong mga katawhan karon sa moabot na sweldo. Ugma, Kabrigada Abner. Sana all excited sa sweldo. Lagi ang uban, naghinam-hinam na. Ang uban, Kabrigadang Abner, wa na'y mabilin sa sweldo. Kay giutang nga lang. Ang uban na kay Mrs. ang ATM, Na. si Mrs. ang excited. Oo. Dili si Mr. Muna nga, Ang importante na idawatunon. ang importante na Importante ito. na ibayad sa utang. Din mo na, Jud, no, mga kabrigada. Kada bitong ma-share na to na kanang tips no sa atong mga kabrigada, no, Kabrigada Abner, na kapag nado tay madawat na sweldo, for example, aside sa kanang nanatay idaplin bitaw katong sa ato ang mga daily needs sa atong pamilya, dapat daw unahon na to pagbayad tong mga utang nato, no? Kaya ang uban manggod Kabrigada Abner, iba na ning utang. Mas unahon pagpalit bitaw kanang ubang mga bagay na dili naman necessary unta. Kanang mga sa tawag na luho, no? Kabrigada Abner, hantod na mudako ang utang nila ug di na mabayran pagkadugay. Sila ang uban pang masuko ang Kabrigadang Abner kung singilon daw sa ilahang giutangan, no? I-post pa yun sa Facebook no nga feeling blessed. Ana. Feeling blessed. Ana, Makita nakapalit sa na jud kog gutangan. ano. Makita sa gutangan, pastilar ting sukuha. Way ayon eh. Tinuod. Nagay ko'y nakita no, na isa na post Kabrigada Abner na nagpautang. I-post niya tong conversation nila sa nakautang sa iya habag. Ingnan siya na, ma'am, kanang mangutang ko usab sa imuhain. Ana, wa ko'y kwarta karon, ana, wa ko'y marimit yun. Supposed to be magbayad sa ugma, di ba? Pero pwede ba pautangon na pagkunin mo? Maskin wala ko'y ikabayad ugma. Ana, kadagan niya isang rason, no, Kabrigadang Abner. Asula pa na bayadan, mangutang na po. Oh, morang inana ba? So, ang giingon na no? lang sa nagpautang, God bless you po. So, ay nako, pag-train talaga, no? Sus. Diplomatic pa po itong At least, nagpautang. no? Kaysa katong uban, no, na i-post yun. Pero ingon lagi ni Atty. Saiki Mamadra, Fontanilla, na kung mag-post po da Kabrigada Abner, katong sa mga nakautang sa tuag, ipakaulawan nato, kita pa'y makasuhan. Makasuhan, basig kulang pa ang imong mabayad sa danyo, sa kadungganan, sa imong gipakaulawan kaysa sa imong bayranan. Lagi kang ingon ni Atty. Saiki na may proper venue Kabrigadang Abner para maningil ta sa utang, no? Kay dili man pod ibig sabihin na nakautang sila sa tua na napud tay katungod napakaulawan ang usa ka tawo. Iba na pod na usapan na Kabrigadang Abner. Pero kanang usapan bitaw na maulawan. Na maulawan, unsay imong maisipan na Kabrigadang Dapat dili Abner? gyud nagpakaulaw. Mga mister din na di gyud nagpakaulaw. Oh, lahi no. Labi na dito kay Mrs. no. Oh, kanang kay Mrs. na mag-postan si Mrs. ba na hala oy cold, mas tugnaw pa man sa simod sa iring ang among relasyon. Lisod gud to. Ayaw pakaulaw. Ayaw Basig pakaulaw. i-post pa na ni Mrs. nimo sa Itagpadug partner ka. nimo na. Itagpadyug ka. Oh. Na feeling Wa cold kay wind. ayo. Wa kay lami. Sana all. Yawa mo dalo. Para dili ta maabot sa inana na punto, no? Kanang ang ipost sa tuan ni Mrs. All praises, Kabrigadang Abner. Managlahi nga may isyong atong hisgutan, may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga isyu o pribadong individual na gusto nyong ireklamo o
problemang gusto niyong mahatagan o pagtagan. Sa mga magtiayon nga adunay problema o dili baka gibinuangan sa lang partner, di pwede yan. Iskutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po mo yung mga pangutanang legal, ipadala ka na inyong mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili ka sa atong official Facebook page sa di pwede yan. Kaya ginaatangan sa atong mga kabrigada po, kabrigadang Abner, ang mga pangutana, gikan sa atong kabrigada. Una, pwede ba nako kasuhan akong uyab nga dugay na kayo sigig saad nga iya akong pakaslan? Wala. Lagi. Nabay kaso nga ma-file na. Paminaw yun mo. Paminaw taon niya. Labi na tong mapatakag saad dira na ikaw nang jud akong pakaslan day. Katong na-engage na, no? Labi na itong na-engage na. Oo, itong nga na-engage. Gisaara na. Siyempre, kung gisaara na sa mga ambisyon, na siya pangandoy nga gi-forgo na niya, wa na niya gisaaran ako, mag-Japan unta ako, pero gisaaran ako. Oh, di Diba? ba? Gusto lang jud niya full-time housewife, Yan. so hulat-hulat ko ani. Atangan ninyong tubagan na niya. O gay katuhang pangutana gikan sa tong sender. Nagbinuang ako ang misis, oy si misis na pud sa Nan. ako Ako siyang gipalayas. May katungod pa ba siya sa akong napundar kay ako maning hinaguan pagtrabaho nako? Ang tubag sa mong mga pangutana ana sa uling parte sa tong programa at tangi mga kabrigada samtang pag-extend sa voters registration aprobado na sa Senado. Ato kanang hisgutan din sa opinyon. Una na nga gibutyag sa COMELEC 12 nga dili kini pabor sa pag-extend sa voters registration. Sa gipahigayong budget hearing ning Biyernes, miingon si COMELEC Chairman Sharif Abbas nga posibleng maguba ang ilahang timeline hilabi na nga duol na ang filing sa COC. Apan giaprubahan na sa third and final reading sa Senado ug sa Kamara ang bill nga nagapalawig sa voter registration og usa pa ka bulan. Matud pa sa COMELEC, posibleng na mukabat sa 200,000 ang madugang kung i-extend pa ang voters registration. Apan mingon kini nga nalampasan na sa COMELEC ang target nga 4 million new registrants kung asa anaan na karon sa ihap na 5 million. Ikaw kabrigadang Abner, unsay imong komento kabahin ni ini? Unsa man kung nalampasan na, di ba? Daghan pa mawala nakaboto. So dapat i-extend gyud ang registration kay ingon nila na sila target nalampasan na nila. Pero kuan magud dapat magud total enumeration magud na. Dapat tanan nga kwalipikado nga mabotar makaparehistro para makasalmot. I agree, no, kabrigadang Abner. Kabalutan na nanay katong target, nanay calendar of activities ang COMELEC. Pero consider good na to sitwasyon karon kabrigadang Abner na naglisod gihapon ang katawhan og pagparehistro tungod kay limited rapod ang katong number sa mga tawo na pwede i-cater bitaw sa COMELEC. For example, diri sa usa ka mall no sa Jensen kabrigadang Abner na registration sa COMELEC, 500 lang katao ang dapat nilang ang ilahang i-cater taga-adlaw. And versus didto pa sa mga unregistered voters diri sa Jensen. So ang uban kadlawon pa lang kabrigada Abner, naglinya na dira, ang uban sayo pa kayo sa buntag, nag-absent sa trabaho sa dihang di kaabot sa 500, balik na pud pagkaugma, di ba? So ang ingon sa COMELEC nga maguba ang ilang timeline, ang schedule na nakakuha naman gud na, nakahanay na ilang schedule. Pag October 1, filing na, hantod October 8. So pag humanana na sa mga activities, so ingon nila kung masingit pa ang extension sa registration, magguba ang ilang plano. Magguba ang ilang nakahanay nga plano. Pero wa gyud sila choice. Wa sila mahimo kay kuha naman balaod naman Tinood na. Ang sakwaga ni kabrigadang Abner, since filing lang naman sa COC itong unang maapektuhan, okay lang na, no? Maski na-extend na itong voters registration na to. Kay katong mga unregistered voters na dili man po na sila itong managan. Di man po na sila katong ingon nato na katong mag-file og COC or etc. No, kabrigadang Abner. Ang naadira, after anang mahuman na ning isa ka bulan, dira na sila mag-plot kung pila ka presinto, di ba? Pila ka PCOS machine. So, pero okay siyempre, lang, no? kuha na, naka-schedule na po ang filing, di ba? Ang kining extension na sa October 11 to 30. Yes. So humanon sa ang registration, di man matandog ang filing. Dili man matandog kay magpadayon man ni as scheduled nga October 1 to 8. Yes, kinahanglan siya na schedule kay naa na po'y schedule tong ato ang pangampanya, di ba? O katong ato ang adlaw nato sa pagboto kabrigadang Abner. So kana okay lang na, pero when it comes to voters registration para sa kuha, the more na naay magparehistro, the more na
mas maayo. Mas di ba? maayo na. Kay ilang ma-exercise ang ilang katungod nga mo butar. Pero di na ma-exercise yung katungod nila nga magpabutar. Di na. Di ba? Kay October 1 to 8 man ang kinibang filing of COC. So kung gusto nila mo file, dili pwede kay wala pa sila karehistro. Dili na. So sorry na lang Sorry na lang sa to. uban Sa mga nga no bitong dugay na nanawagan ang Comelec pod ka Brigadang Abner. Karon na nganang last minute bitaw dira pa po nagdasok. For example, sa Davao City, ka Brigadang Abner, no, nakita man ako ni sa post sa Brigada News Davao. Abi bangod nila karon ang last day of registration. Okay. So, alas 12 pa lang ganinang kadlawon, ay ganinang buntag, Nagpila naglinya na. na. Para Sa last day sa registration. Sa dihang nagpagawas, di ba, og bagong balita, nag-i-extend ang may bulis. Maulit na po. Magsalig na po. Lagi pag last minute, no? So, walang pod na, no, kabrigada Abner. So, sa atong mga kabrigada karon na wala pa nakarehistro, mas sayo, mas maayo, para mahuman na ato ang pagparehistro para makabotar ta sa sunod na eleksyon. Usa pa ng bote pa sa botana, naay mga first-time voters nga katong mag-birthday, no? Yes. Mag-birthday gikan October 11 ngadto sa October 30. So, ma-qualify pa sila. Kung Pwede pa. 17 years old sila, mag-18 sila anang pitsaha, ma-qualified pa sila. So, good news na sa ilaha. Madugang pod to sa voting population, kabrigadang Abner. So, gina-expect nato sa moabot na eleksyon since extended ni and nalagpasan pa sa COMELEC ang ilahang target. Mas hoping no na kaning matanan nagparehistro mo butar pag-abot sa election day, Mao. no? Dili masayang kay importante kayong boto karon, no, mga kabrigada, no, sa inyohang mga lugar, sa inyohang lokalidad. Kabalo naman mo, no, unsa ang dagan Kasi sa na lokalidad, di ba? mga eleksyon nga tag-isa lang ang lamang sa kalaban. meron na. So importante kung naamoy dagang paryente, unya nidagan pud ka, dagang kang amigo, pero wala na kaparehistro, mao na ni ron kay basin kuan mo magmahay mo, na pilde mo usarang ka boto ang lamang sa kalaban. Magmahay mo. Sa dihang imong igsuon wa di ka boto. Unya na igsuon nimo nga tulo ka buok wa nagbutar, awa nagkaparehistro. Unya, wala ka butar, so magmahay-mahay god, pinasulay na. Yaw-yawi. Ang imong parinte na wa ka butar sa mga muna. Karon pa lang kami ni Kabrigadang Abner nagapanawagan sa inyo ang mga kabrigada, magparehistro na mo kung nagpa-transfer mo og inyong lugar, no, or voting area, pa-transfer na mo karon pa lang. Importante jud kayo ang boto nato mga kabrigada. So, register na karon, no? Naapay higayon. Naapay isa ka bulan naghatag sa ato. Samtang GSCPO dunay lead sa ilang investigasyon sa missing person sa syudad at angis sa pagbalik sa Di pa na yan! Di pwede yan! Sa nagpadayong investigasyon sa gibug ng Task Force on Missing Persons sa General Santos City Police Office, doon na kuno sila'y lead sa ilang investigasyon may kalabutan sa lagmit nga lokasyon sa mga ikatahong 8 ka mga missing persons sa Dakbayan ning milabayng mga bulan. Dunay 16 nga sworn statements kun affidavits gikan sa mga pamilya o higala sa maong biktima. O ingon man sa pipila ka saksi sa insidente ang nalikom na sa atong otoridad. O kaniadtong Setyembre 20 ning tuiga na mugna na kuno ang composite sketch sa suspect sa pagdagit sa usa sa mga missing persons nga si Patrick Peconcillo sa May Purok o Dagre, Barangay Conel. Samtang doon na matudpay na dawat impormasyon ang ginikanan sa mga nangawalang individual sa text message nga gipadala kanila nakit-an sila sa isa ka barangay sa Bukidnon. Uy, kalayo ba ani? Kabrigadang Abner, Bukidnon na abot ning missing person if ever tinuod ning text message na dawat no sa pamilya ang ng ato na biktima. hibawaan murag atuan na sa mga miyembro sa task force sa missing person ang Valencia Bukidnon na mention to sa session. Di ba ang Valencia Kabrigadang Abner mga na kadaghanan NPA? Ay actually kanang area ha murag kining Valencia Bukidnon manggod ang tapan ani nga lugar North Cotabato. Yes, So among munisipyo ana ang tapan ana kining munisipyo sa Arakan. The next nga mga barangay ana Bukidnon na. So mga NPA infested areas ko na sa diha o nakaadto kita ang lugar na. Lagi no,
dili man ako ginaingon na mo na jud to, no? Pero na-remember ni mo Kabrigadang Abner for this past few months, naging kanabitang higpit ang kanang kampanya sa administrasyon karon, no? Sa national government when it comes against NPA, no? Kay grabe lagi ang recruitment na nanghitabo daw, labi na to sa mga kabatan-unan karon, og na-declare as missing person na sa ilang ginikanan. Aha. If ever ka to, ha? Aha. Ang mahimong anggulo ani. Pwede po tutukan ng anggulo. Pero di tan-awon ang ubang anggulo, Kabrigadang Abner, na pwede human trafficking in other purpose aside anong pag-recruit for NPA Pwedeng membership. trafficking in persons nga gamiton ng organo para sa katong mga vital organs, kidney, mga mata nga gamiton nga pang transplant, ana. Yes, O and- pwede nga ana. Pero sa pagkakaroon ang anggulo dili pa ma-establish eh. Wala pa na-establish kung unsay posibleng hinungdan nganong nangamising ni kung gidagit ba ni or Ni uban? kuwan lang, na voluntaryo nga ni uban. Oh, di ba? Wala pa na klaro sa ni voluntaryo ni nga ni uban sa usa ka grupo or naay giadtuan nga lugar nga wala nagpahibalo sa ginikanan. Yes, na-remember na ako, Kabrigadang Abner, na ni duol dari na ginikanan sa to. Barang isa dari, no, sa mga missing person. Kaning babae yata, no, dili matanto bitaw sa parents kung naingganyo ba ni unsa ba kay di man pud good kanang mabantayan bitaw sa parents kung unsa ang kaning isang ka-chat, unsa ng mga membership sa group ana Nan, through online, no. Og isa pud sa bitaw sa ginahimo karong kanang anggulo bitaw sa atong kapulisan kay daghan po kanang rampan sa online na nagapang-recruit Kabrigadang Abner. Dili man sa NPA ang uban po tama to ingon nimo na for organs. Ang uban gani tao mismo ang ginabaligya ba, no? Sex slave na ginatawag nato Kabrigada Abner ug kadaghanan ani mga minors ra ba, no, ang nahimong biktima. Unya na ra ba toy giingon nga naay recruitment sa mga minors pod somewhere in Malapatan. Yes, Sa Sarangani. Naapod to. So daghan-daghan ni Kabrigada Abner and diri sa Jensan 8 ato ang ginastoryahan. Walo. 8 since April lang ni ha. April lang ni. So pilang average na mawala na until September, no, Kabrigadang Abner, no. So kani para sa kuha, it's a big number. Kay di pa man gud pud nato na-establish. So makaalarma no Unsang nga in reason, certain ug period asa ba na ni? ay nga nakadaghan nga nangamising nga mga batanon. Yes. Although nga naay isa dito nga hamtong na. Anay na mention dito nga hamtong na og ang the rest mga mga batanon na and naay mga minors. Yes, no. Kaluoy bitaw ang kaning ginikanan ani, no, Kabrigadang Abner, na adlaw-adlaw na lang sigig ka ng dili makatulog og maayo bitaw. Kung mangayog update dili pod mahatagag update So na ma-imagine sakto. na lang nimo no ang kinikabalaka sa mga ginikanan nga naghuna-una kung buhi pa ba or asa na ron maayo ba ka ang kahimtang sa ilang anak kung buhi pa ba ni. We hope nga dapat buhi pa. Na mga ginikanan nga actually Brigada Irene adto na og Manila no nagkuana ni dangop kining mananagna para malocate ang kining ilang mga anak, although ginarespeto nato ang ilang pagtulunan, pero para nako somehow murag sign of desperation nga nadesperado na sila nga tanan himuon bisan pag maingon nato nga dili scientific nga mga pamaagi nga dili pod tuhuan sa uban, ginahimo na lang sa mga ginikanan para lang gyud babalik sa ilaha katong ilang mga anak nga nangawala o wala na ibawaan kung asa ron. Og katong sa atong balita ganina, Kabrigadang Abner, nagbuhat na dog task force, no, for missing Task Force person. Missing Person. Oo. So, mo ni ang task force na magtutok lang aning sa 8 na nangawala, Kabrigadang Abner. Pero katong base sa atong napaminawan ganina, no, na katong muragi paggisa sa ilaha sa Sanggunian ba to, no, Kabrigadang Abner, dili pa jud klaro, no? Wala klaro, wala pa na-establish nga possible motives nga nangawala ni. Yes. O, wala pa gyud na klaro. Munang kanang pila na April, May, June, July, August, September. 5 months na ta, Kabrigadang Abner, but still di nato ma-establish, wala pa pud nato nakit-an ning mabataan na ni. No, kumusta ra ba ni sila, buhi pa ba ni sila, no? Or unsa asa ba ang bukid doon ba? Ang kuan lang gyud, ang latest lang gyud nga naanay na himo nila nga facial composite sketch katong dagway. Base sa revelation sa mga witnesses, syempre, gihulagway na nila, unsa ba bilugan ba ang nawong, Ang mata, unsa ba kuan ba na? payat ba ang nawong, ang body build, pero facial lang to sa nawong lang ta mag-focus, kuan baga bang buhok, nipis bang buhok, ana lang. Sa isa pa lang na, no, isa lang na
na composite sketch Kabrigadang Abner. Katutong kay Piconcillo. Yes, pero Oh. dili na siya katong sa uban pang nangawala. Oo. Di pa po Kasi wala na-establish idi- if one lang ba na tao ang Yes. nagapa-recruit, Or nagapanguhaw, konektado ba kining nangawala nga mga bata? or sindikato Oo. ba ni? Ano, mo Sus nang... kalibog, no? Grabe ma-imagine mo ang kahigwaos sa ginikanan. Kahigwaos is the term. Kana bang, marag di ka katulog, dili ka mahimutang, di ka kaon, kay nagatalo sa imo nga huna-una kung buhi pa ba o patay na kining maong mga na-missing nga mga tawo. O ang ato alang diri, no, Kabrigadang Abner, na kabalo ta daghang issue diri sa syudad, no, na issue sa COVID, na apay issue sa mga unfinished projects, ug unsa pa dira. Napay bangi sa mga miyembro sa Lao, sanggunian. bangi pa sa membro sa Sininggitanay sanggunian. dito. Pero ang sa ato lang, kaning isuhanan ni, this is a public interest for me, no? Dili dapat pasagdan. Dili dapat pasagna. So, Isa gihapon good thing nga gipatawag nila sa sanggunian ang kining representante sa Task Force Missing Person o sa kining General Santos City PNP para ma-update pod. So naa pa ang kuan nila murag ang next nga move nila una, number one, katong identification sa mga suspect. Yes. Ano lang na basi di ay, no, makonekta-konekta na to ni Kabrigada Abner. Nabasalay kanang ginadudahan, nabasalay person of interest. Mao lang na, no, Kabrigada Abner. Samtang, Kabrigada Abner, Samtang doon na konfirmasyon ang atong team kaganiha gikan sa inahan sa usa sa mga missing persons nga magpa-interview kini sa atong programa apan karon wala na ning ini ginatubag nga atong tawag. Amo usab gina-contact ang chairman sa Committee on Peace and Order sa syudad apan matod pa wala pa niini nakuha ang update ngadto sa General Santos City PNP. Uy, kinsa din Committee on Peace and Order. si Kagawad Yumang. Kagawad Yumang, uy. So wala siya update ani? Tingala gani ko. Uy. Tingala Or gani basta ko na. salig-salig siya nga kuha na sa Committee on Women and Children na or Committee on Human Rights na. Dili, ano gyapon ni? Peace and order gyapon. Appeal gyapon ni Oh, Kabrigada appeal gyapon, Abner. concern gyapon. Mao gani basig nagsalig-salig ba? Kay usahay ang mga committee ba, di ba? Murag na ay interlapping sila sa jurisdiction, di ba? Yes, O so kung anang iskutanan, daghang sudla na pwede nga sa peace and order. Pwede nga sa women and children kung naanay nga mga komitiba din or katong sa giingon nato kaganiyang katong sa human rights. Yes. Oh. No? Pero sa ko ano, Kabrigadang Abner, ako kung isa ko kanang nagatrabaho dira sa sanggunian, no, isang kamababatas, Kabrigadang Abner, baskin dili na sa kong komitiba, Sumukuan ka. considering na Cross-border line ka. cross-border gid ko anang kay kani issue naman gid ni Kabrigadang Abner. Mao. We will not let anything ba na kanang mabadako pagod kay porket oy kanya-kanya na kay ano na ni kagawad na yun, kinsa man ni. So kung nay issue, pwede ikaw, 'di ba, ang bawat kanang sa konseho dira, pwede mo tingog. Mawan. Diba? Kung Mo tingog. kung medyo conscious ka nga dili nimo matamakan ang katungod sa imong kauban dinha sa konseho nga ay komitiba man niya, pwede man ka mag-privilege speech. Yes. Ang privilege speech, borderless man na. You can say anything on valid issues. Di na sa atong katilingban. Pwede man na, kung concerned ka. Yes. Pero matingala man punta, no? Wa kay update. Committee on Peace and Order ka, wa kay update Okay, na. anak ko, kinsa man to pwede ko. Ako po nangatol akong ulo, ganina ba ko, ay, walay update man ni man. Katol gyud. Nangatol din ko ba, ay, unsa Dili, man. dandra pa. Hindi man po dala. Sa sobra ka kanang frustrated, Oh, bitaw Kabrigadang maman. Abner, no? Because we are expecting, since natakel naman no? Sa sanggunian. O niya, dugay na. March pa, nangawala ni. Tigala gani ko Oh. na wala gihapoy update, no? Maskin man lang maingon na Oy, pero inani, kinsay kuan. Committee on Human Rights, kinsa man na. ang basta kung pagkabaloan ni sa peace and order ni. Ang peace and order lang. I-check na to na kinsa ang naa sa Committee on Human Rights. O unsa Sa naman Women and Children pod. Kay for sure ang maginikanan karon Kabrigadang Abner. Sige na to Siyempre, kuan Brigada Irene, Pangay-update, kung no? member mangod ka sa konseho, kung ikaw manggod ang mo-question nga to sa mga kapulisan, ikaw mo pressure nga to sa kapulisan, lahi na Yes. Lahi na, labi na ginadala nimo ang issue dina sa hawanan sa kining sangguniang panglungsod, ma-pressure gyud na sila, mas mulihok na sila kaysa ordinaryo nga mga tawo ang mo reklamo. kaysa sige tag bangian der Oo. sige tag na dili walay karapatan nimo apil sa to ang budget here etc. Unsa ba mga issue no Kabrigadang Abner, ang importante katong ma-pressing issues nato sa parehas aning nangawala no ng mga tao dapat masolusyonan nato ni kay 5 months lang ni agi wa gihapon tay
di ba? Karon lang gani Diba si napatawag na. kinahanglan po sa mga kining miyembro sa Task Force Missing Persons ang tabang sa mga opisyal sa city government. Basi na sila problema, kulag sakyanan ba, kulag pundo, kulag gasolina, man hindi makasuroy dito. Importante na nga ilan ay follow up. Og hatagan natong timeline no Kabrigada Abner, importante kay na sa planning and execution nato na inani na week o as adto mo dira no pagbalik tinyo diri report mo diri sa sanggunian Man. no ipatawag ta mo para di ba kay kung much more mingon lang ta pangitaan na ninyo wa tay direksyon na ginahatag sa ilaha Kabrigada Abner, wa pud ta expected outcome na supposed to be mahatag nila update labi na sa mga ginikanan Aha. no. Okay. Samtang mga kabrigada, ato makahinabi ang Chief of Operations sa GSCPO at tangi sa pagbalik sa Di pa na yan! Di pwede yan. Samtang atong gisulayan og tawag ang chairperson sa Committee on Human Rights nga si Kagawad Ojok Asaron. Apan nagdumili usa kini sa paghatag og live phone interview tungod kay ana pa kini sa committee hearing sa karon. Atong makahinabi ang Chief of Operations sa General Santos City PNP. Maayong hapon kanimo, Lieutenant Police Lieutenant Ruilito Lumiged, sir. Maayong hapon. May hapon sir no, may hapon sa tagapakinig sa Brigada News no. Yes, sir. Kumusta na, sir, ang update ni ining pagpangita sa Task Force Missing Person, ni ining 8 ka mga missing persons diri sa General Santos City? Ayun sir no, kahapon nagkaroon tayo ng presentation ng update doon sa missing person doon sa ating sangguniang panglungsod. Pinipresent natin yung continuous na investigation at dito paghahanap itong sa mga 8 na missing person natin since April no. So doon pinipresent natin lahat talagang may information na makuha both sa PNP or sa mga parents, close relatives doon sa mga taong involved, ay talagang inaksyonan natin no. So, nung mayroon kaming isang tinutukan ngayon dahil as of now talaga, hindi pa natin nakikita yung mga missing person, no? 9 yan, in the first place 9, isa lang yung nakita, yung medyo ng huli sa operasyon ng ating PDEA. So, yung remaining yan, hang up to now, hindi pa nakikita. Pero may isa tayong tinutukan ngayon, yung isang incident dito sa may Sarangani province, particularly sa may Malapatan, na nahuli nga ng recruit ng minor, no? Isa din yan sa ating gipresent kahapon. Baka may involvement yung grupo na to, no? Kahapon kasi din, nagkaroon ng information na from relatives itself, no? Na nakikita daw na kumbaga na hinaungan yung isang missing person, particularly yung babae, in the part of Bukidnon. Kaya kahapon agad pinuntahan ng ating task force kasi nag-create tayo ng task force upang sa ganun matutukan natin itong insidente na to, no? Nag-create ng task force. So kahapon pumunta yung task force natin led by Major Rex Canoy, yung tip ng ating City Investigation Division, kasama yung trackers team, no? So pero nung sabi to na wala silang nakuha, no? Pero yung relatives yung parents ng nasabing babae, may plano pa rin silang bumalik doon kasi may nagsabi doon na namukhaan talaga nila yung babae doon daw sa part ng Bukidnon. Kaya gusto silang bumalik pa pero hindi pa natin na-confirm kung kailan babalik sila doon. So hopefully, no, magkaroon talaga ng magandang resulta sa pagkahanap kasi since April pa ito, no? Di nung nangyari kasi itong pagkawala nila, nung nag-interview tayo sa mga parents at saka sa relatives, nagsabi sila na minsan kasi daw may mga 3 days o 1 week hindi ito umuwi itong mga minor, no? So nung nalaman natin na susubra na ng 1 month at saka paabot na ng 2 months, so nag-create na tayo ng task force, no? Task force sa missing person upang siya yung tututok, no? So mayroon din tayo based din sa patuloy na investigation ng ating task force,
nakakuha tayo ng official skits, no? Bis na rin doon sa mga witnesses at saka napagkukuha na pa rin tayo ng mga affidavit, no? Okay. So, yung last September 20, nakakuha tayo ng official skits doon sa suspect, no? Na siyang possible na kumuha. So, kung ma-identify na natin itong isang suspect na nakuha na ng official skits, so pwede natin tuloy-tuloy ito na makapag-file tayo ng kaso. So, hopefully, through the official skits, at kung mag-a-allowed na nga pwede itong i-disseminate or i-post natin sa social media, so makatulong ito at saka makatulong din na baka may ibang tao na makakilala nito. Lieutenant Lumigid, napanood ko po yung appearance mo ninyo sa Sangguniang Panlungsod and nabanggit nga doon na yung suspect na hindi identified, siya yung nakita ng isang witness na tumangay doon sa isang missing person na si Patrick. Ano po ba, base sa pagkasalaysay ng witness, paano daw po tinangay nitong suspect, itong missing person na si Patrick? So based sa kanyang affidavit, yun nga, tatlong suspect yun ang kumuha daw sa yung isang certain Patrick, no? Dito sa may Udagri, sa may Diversion Road. No? Yun ang business nila pero hindi nila kilala. Pero ang isa doon, naghubad ng face mask, kaya yun, pagkuna natin ng official skits, no? Kasi yun ang kanya as a witness, no? Yun ang sinasabi niya talaga na kaya niya ma-describe. So, yun ang kuan ng pangyayari. The only missing person na nakuhaan siya ng nakuha ng official skits, no? Paano daw po tinangay itong si Patrick? Sa pilitan ba? Paano ba i-describe nung witness? Sa pilitan ba o parang bukal sa loob na sumama nitong missing person doon sa mga suspect? Ang affidavit, parang hindi man masyadong tinangay. Basta makikita lang daw niya nga sabay-sabay sila, no? Yung certain Patrick at saka yung tatlo, no? Na sabay-sabay sila. So, hindi rin niya napansin na parang pinipilit daw, no? Parang akala lang niya, normal lang. Pero nung nalaman na pala, yun na ang last pala, no? Yun na ang last na nakikita yung na missing person ng datwa, no? Aha. May binanggit din po kayo doon sa sesyon ng Sangguniang Panlungsod na tumungo po kayo doon sa barangay Lon Padido sa Malapatan, Sarangani yes. para i-verify yung alleged recruitment ng mga minors. Sir, ano pong nakuha po yung impormasyon? Yes, sir, no? Yung last August 25, no? Ang task force ay pumunta talaga doon sa may Lon Padido, no? To verify kung totoo ba talagang may recruiter nga nahuli. So, positive po nga may nahuli doon. Nakadetain siya sa Malapatan Municipal Police Station. Nangre-recruit siya ng tao upang magtrabaho dito sa somewhere in Cagayan. So, dinideny niya na minor yung nire-recruit niya. Pero nung nahuli siya during the time, nahuli siya sa checkpoint, minor po yung dala niya. Pero dinideny niya na siya ang nakapag-recruit ng mga nawawalang minor, no? So, yung kuha natin, as action taken, so nagkaroon pa rin tayo ng monitoring at saka follow-up investigation sa grupo na to. Kasi normal naman talaga na pag isang suspect, no, mahuli, i-deny talaga, no? Considering din ang mga suspect na ito ay medyo bata pa din, no? Yung lalaki nasa 20 plus pa lang, din yung babae nasa 18 pa yata yun, 18 to 19, ganun. So talagang magkakaroon tayo ng follow-up investigation nito at saka close monitoring sa kanilang grupo. Kasi malaking posibilidad kasi yung last na info na kumbaga na kuan yung isang kasertin na babae na nawala sa atin, nakita daw nila sa some part ng Bukidnon. So parang malapit lang din yung Cagayan sa Bukidnon, no? So there's something na may possibility
Aha. Yes, sir. Nabanggit nyo kanina sa pagsisimula ng interview natin na actually may 9 na mga missing persons pero may na-recover na isa. Yung na-recover na isa, may naibigay po ba ng mga mahalagang impormasyon para malinawan itong kaso na ito or malutas itong kaso na ito? Sir, ano yun, sir? Nabanggit mo kanina, sir, sa pagsisimula ng interview natin na may siyam talagang nawala ng missing person. Pero yung isa, na-recover na, nahanap na natin. Ang tanong po ni Kabrigadang Abner, if may nakuha po ba tayong mahalagang impormasyon doon sa isang tao na na-recover natin para makapagbigay ng lead dito sa 8 nawawala pa rin hanggang ngayon? Yes, ma'am, no? Yung isa kasing tao nga na-recover natin, hindi pala yun kasama doon sa na-missing person kasi yung isang tao pala yun ay nahuli doon sa drug operation ng ating PDEA. So, kumbaga, hindi pala siya linked doon sa mga iba pang missing. Although parang sabay-sabay lang na oras na yun, no? Sabay-sabay na month, no? April din yung isa. So, pero nahuli pala siya sa drug operation ng ating PDEA, no? Aha. So, tinatanong po natin yung effort po ninyo na makita, matagpuan itong mga missing persons na ito. May publication na ba ng mga mukha nitong mga nawawalang mga tao na ito sa ibang mga lugar para sama may ideya yung mga residente ng ibang lugar na ito palang mga tao na ito ay pinaghahanap dito sa Jensan? Yes, sir, no? Nagkaroon na tayo ng mga picture ng mga nawawalang bata na to, no? Nagkaroon na tayo ng picture nito. Nire-report natin ito, no? Na-submit natin sa national headquarters at the same time sa mga adjacent natin na mga municipality and provinces. In fact nga, yung anti-kidnapping group ng ating PNP, no? Yung sila yung mag-task ng mga investigation in connection din sa mga kidnapping, nagkakaroon din ng sariling investigation sila, no? Dahil nagkaroon na talaga tayo ng coordination sa kanila, nanghingi na rin tayo ng tulong, no? Pero initially, hindi sila makapagsabi na pasok sa kidnapping kasi ang elements kasi sa kidnapping is hihingi ng ransom, no? So as of this moment, yung wala pong ganyang nangyari, kaya makonsider siya as a missing person pa talaga. So maganda rin yung kuan dahil tinutulungan na tayo sa ibang unit, no? Yung mga specialized unit na. So marami-rami na rin ang tumutulong. Hopefully magkaroon tayo ng kuan na talaga ng palutasan. Maski maka-recover lang man tayo ng kasamahan, upang sa ganun magkaroon tayo ng kuan kung saan ba yung kasama niya. Kung nagtatrabaho ba sa malayo o ano ba, o kung ano bang napuntahan itong mga grupo na to, no? Yung kabataan. So, yun ang isa sa ating tutukan, no? Nagkaroon din tayo ng effort upang sa ganun, hindi na mangyari ulit sa ating city, no? Sir, nakita namin dito sa naipost for missing person na merong reward money na binibigay. Ano ba to, sir? Initiated ng pamilya o mismo ang kapulisan ang nag-initiate para sa reward money sa sino ang makakapagbigay ng impormasyon? Regarding sa reward money, parang hindi pa na-establish talaga na magkaroon ng reward money, no? Pero isa din yan sa tingnan natin, no? Kung magkaroon talaga ng reward money, upang sa ganun, mapabilisan yung maraming mga community na tutulong sa atin, no? So, isa din yan sa tinitingnan natin na paraan. Okay. Sir, gusto kong kumustahin kung, kasi may tinatag na task force sa missing person. Ano ba, itong task force ba ito, may pondo ba? May additional fund ba na ibinigay? May additional manpower ba na ibinigay? Or sabay pa rin ito, parang isinasakay pa rin sa pondo and manpower na nasa PNP? Yung task force na ito, sir, manpower lang ito ng PNP, sir, na magkaroon talaga ng focus and monitoring. Sila talaga yung binigyan natin ng tasking na sila yung mag-continue ng investigation nito, no? Kasi nagkakaroon na ng task force, no? Nung nag-create tayo ng task force, ito talaga yung objective nila. So in terms of
yung financial assistance, wala po, no? Wala. Yung sa PNP lang talaga, galing. At saka, ang ma-assure naman, yung manpower. No? May mga personnel tayo nga nakatutok talaga. Aha. Tinatanong pa natin ito, sir, kasi doon sa mga activities ninyo, pumupunta kayo sa iba't ibang mga lugar, pinaghahanap po ninyo ito. So kung walang additional funding for this, sinasakay pa rin doon sa mga regular programs and funding ng PNP, hindi po ba kayo nahihirapan na tuparin yung inyong target na hanapin itong mga nawawalang tao na ito? Pero actually, sir, yes, no? Pag once na may mga information kami, so kami, happy na rin kami. So nawawala na rin yung pag-iisip namin regarding sa financial, no? So dito naman sa ganun ako, may makuhaan pa rin kami na yung sa operational expenses namin. Doon na namin pinukuha yung mga expense namin doon sa pagbibiyahe, no? So sa amin lang man dito, baliwala na lang yung sa amin yung magkakaroon kami ng gastos, maski sariling tira ng mga personel natin, ang slungas lang ma-actionan natin agad kung totoo pala yung information. So wala sa amin kung nakagasto kami o wala, no? Ang sa amin lang dito na makatulong talaga kami sa pamilya, no? O saka sa relatives yung nawawala. Nabanggit din po doon sa appearance ninyo sa Sanggunian na ang next move po ninyo is yung identification ng mga suspect. So, sang level na po tayo ngayon sa itong first step na gusto ninyong ma-attain itong pag-identify sa mga suspect? Yes, sir, no? Sa suspect kasi, tatlo yung suspect, no? Pero isa lang yung nakuha ng facial sketch. So, doon tayo isa din sa atin niya na parang hinahangad natin na through yung facial sketch niya, magkaroon tayo ng identification, no? Kasi once na magkaroon na tayo ng identification, so pwede na natin na mag-endorse yung kaso nito sa korte, no? Kasi ang mga relatives dito at saka some of the witnesses, ready na po yung mga affidavit nila, subscribed by the attorney na po, no? So yung identification nandong sa suspect through yung sa facial sketch niya. Okay. Yung tanong ko naman, sir, last na lang ito, no? Since napatawag na po kayo ng sanggunian, ano po yung commitment ng LGU, no? Especially yung ating mga chairman ng ating mga komitiba when it comes to human rights, no? And peace and order, para po mas mapabilis itong ginagawa nating investigasyon at paghanap na dito sa 8 nawawala. Since residents po ito ng General Santos City. Yes, ma'am, no. Aming assurance dito na continue yung aming paghahanap, pag-i-invest dito sa nawawalang perso, no. Even, no, hihingi kami ng tulong sa komunidad na sila rin, kung makapagbigay sila ng information, hindi sana i-delete, no, itawag agad sa amin, i-coordinate agad sa amin, no, pag sa ganun, ma-action na agad namin yung problema, no. So nakikita naman nila na maski malayo, talagang pinupuntahan namin yung area. Okay. No? Kung sa kalukasan na dahil na-create na yung task force, so mayroon na tayong personnel na handa talagang mag-a-action kung sakali magkaroon tayo ng information na makikita nila yung mga missing person na yun. Okay. Sige, sir. Police Lieutenant, sir, paki-check lang po ng rango, sir. Police Lieutenant o Lieutenant Colonel? Police Lieutenant Colonel. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat, Police Lieutenant Colonel. Maraming salamat, sir. Ruelito Dumikid, sir, ang Chief ng Operations ng General Santos City PNP. So kato, no? I was expecting, no, Kabrigadang Abner, na since napatawag na sila, there was a commitment in part of, para sa in part of the committee na assigned dyan ani Kabrigadang Abner. Since ang kato, clear kayo sa giingon ni Sir Lumigid ganina na they're just operating and they're just working with the manpower they have. Yes. And the pondo na away siya na mag-sell out pagari daw sila kwarta. Maka-demoralize ba na Kasi Kabrigadang Abner? gina-expect sa mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod nga mag-deliver ang task force missing person. Pero ang pangutana, may gihatag nga pondo ang LGU. Di ba? Wala yun sila sarili nga kwarta sa PNP. Mag-sell out pagani daw sila, no? O kwarta, no? Pero kani, since this is a pressing issue, Kabrigadang Abner, 8 nang nangawala diri sa Jensen, dapat ato pong lanang So, itong gina-expect man God nga, moingon sila nga,
you have to do everything para mapangita ni sila, and we will ask the executive to give you funding. We will request, pero wala yung ana eh. Sige naman pagsugo, pero wa mo ihatag nga additional funding, di ba? Magpupukon nila, Oo. kay asa naman ni... Mao ni ginaingon nga unfunded mandate. Diba? Sigig mandar. Wa may gihatag nga suporta. Di ba tubos da moral bitaw kabrigadang Abner, no? Oh. Para mas ma-pressure po sila kabrigadang Abner, no? Kanang mingon gid nato ay kani kay taas kayo ang tanaw sa tuag, isuportahan pa jud ta ginani. So, ato pong ihatag no mag-deliver tag paspas para dili masayang tong ihatag sa ato. Ay nana ba no? Kung taas ka ng expectations, dapat napoy mo pabor nga gihatag. Na suporta nga gihatag. Support, importante Diba? na. Moingon kasi mga anak nga dapat taas imong grado. Taas imong grado sa eskwelahan, pero dapat nakakaikuan na, di ba? Motivation. Motivation. Sige, padalan ta pabalunan ta ka Oo, para maka-research ka. laming baon. Di ba? Dakong Ana, baon. dapat Ano na. ba? Dili lang basta nga pangitaan ninyo dito. Kato no? Sige lang. Trabaho ninyo na. Ato ang gina-expect ka Brigada Abner in the succeeding days unta na ipagbago, no? Di ba, siyempre, mobiyahe ka sa laing lugar. Bukidnon, Magkontak ka Malapatan. dito. Di ba? Gastos ba ka na? Dali, asa naman to? Nagkaroon na pondo. Ay, nako. Sige lang, Kabrigada Pero siyempre, Abner. maulaw mo na sila mangayo, di ba? Oo, Maulaw mo na alaman. sila mangayo. Wala, naghulat ng mumpod mi na mangayo mo. Ay, lahi man. Mura, matagmasakiton na lang, di ba? Gani. Oy, Nakakaon na ka? magpasakiton na. O, gani. Makaon ka. Di ba? Yes, lang itong ginagawa. Mura, matagmasakiton na na. Pangutanon Nag-isod pa. ka? Marag na ba? Marag obvious ba? Sa atong pagbalik, mga Kabrigada, at ang dugang kaalam, ug mga pangutanang legal, mga Kabrigada, din hisa. Di pwede yan! Di pwede yan. Ani ang dugang kaalam para sa atong mga Kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam mga kabrigada. Atol sa selebrasyon sa Consumers Welfare Month karong umaabot na Oktubre, manghatag ang DTI Region 12 og mga papremyo. Husto nga ansiran lamang ang ipanghatag nga the Super Consumer Trivia matag simana ug may tsansa na ikaw mudaog og consumer shirt og 500 pesos. Ang maong padula abli sa tanang dunay Facebook account. Atangi ang mga consumer trivia nga i-post matag Lunes alas 9 sa buntag sa official page sa DTI Region 12 ug ang cut-off sa pagdawat sa mga tubag matag Huwebes alas 4 sa hapon. Ang trivia i-post sugod karong October 4 hangtod 25. Usa ka winner lang ang pilion matag simana. Ang maong winner i-anunsyo matag Biyernes og i-PM lang ang ilang official Facebook page kung unsaon pag-claim sa ilang papremyo. Ato nang tubagon ang pangutanang legal sa atong mga kabrigada. O kini ang unang pangutana nga atong nadawat. Pwede ba na ako kasuhan akong uyab nga dugay na kaayos saad nga iya kong pakaslan? Okay, Dili, alang te, sa tubag sa atong pangutana, atong makauban karon live via Zoom si Atty. Saiki Mamadra. Atty. Saiki, mayong hapon. Mayong hapon, Attorney Saiki. May hapon ka Brigada Erin o ka Brigada Abner. May hapon sa mga nagatanaw sa tuwa karong adlaw. Pangutana, attorney. Pwede ba kuno niya kasuhan ang iyang boyfriend or uyab na lang kay pwede man gud nga ang babae nagsaad. Ang kuan daw nga Promise to marry. pakaslan pero wala gidayon na abay ma-file nga kaso kuno, attorney. Wala kay pwede ma-file nga kaso kung ginapromisahan ka nga mag-inom siya sa imuha nga minyoon ka tapos nanigwang na lang ka wala gyapon ka giminyo. So definitely wala gyud kaso ni ana. In fact, ang kaso lang nga na-encounter nako sa ato ang mga gidesisyonan sa Supreme Court is katong kasal na magpakasal na ugma, tapos wala ito nga ang lalaki. Pero ang file dito nga kaso, kay tungod nga damages lang to siya, kay namayat naman good sa, unsang tawag na to niya, namayat na sa mga para sa reception, nga na good.
sa simbahan o syempre napaulawan. Pero kay ana kamukha mo lang duha maski na malayi pa na no or nagasalangguni sa Muslim, wala gyud ka pwede ka file og kaso sa iyaha. Ay, basin gi-give up niya iyang pangarap, gi-give up niya tanan. I-give up niya pagkababae kay gisaaran daw siya pakaslan siya. Di gihapon, attorney. Una sa tanan, dapat dili ka tanga. Ay, grabe. Tama na. At di mo nga pasangil sa lalaki nga tungod sa imo wala ko na tungod sa imo ha wala ko na eskwela, wala ko ni abroad, wala na ko giatiman ng ingani. No, you could not do that kay that is a mere promise. It's a love promise and love could disappear anytime. Or some mga hindrance na dili yung ka maminyo. So could not file a case. Ang advice na dira is practical. If you are in a relationship, you have to not give everything. You have pagtira ka sa sarili mo at i-pursue mo yung mga dreams mo. Otherwise, wala gyud kay makuha, di ka makakaso, wala tanan, yag nang duyaran kas mo kuhi kay i-put on hold di mo imuhang life. That is not good. Paano, attorney, no? Ang lalaki, gihimo niyang device ang pag-promise to marry a certain katong iyahang uyab para ihatag sa babae ang iyahang virginity. Aning lalakihan na niya. Kuyawa. Kuyawa ba nila? Hindi pa pag ganyan po. Unfortunately, virginity is of no value sa law. So, it doesn't matter anymore kung ikaw nag-sexual contact ka sa imuhang uyab kay tungod nga unsa na kanang nag-promise siya nga magminyo. Dili man gani ka kayo gistafa ana niya kay una-una dili na siya consideration ba nga gina-contemplate sa ato ang balaod sa mga kontrata. So wala gyud. So na gani always use your brain. Ayo tagpuan padalos-dalos sumay ana ang mga putang. Attorney, paano kung may kontrata, attorney? Kontrata. Sulod tag kontrata akong ihatag ang akong katigayunan kanimo basta pakaslan ko nimo. Unya wala nagdayon ang babae. Unsahan man ang attorney? Ang babae wala ni dayon. Dili ba na breach of contract? Babae wala ni dayon. Kaya na pag mga nga klase nga sitwasyon, no. Kasi in the first place, in order to enter into a contract, ang consideration should be of value or something tangible nga pwede nato ikuan babutangan og kuan kanang consideration yun siya o ganito mga butang wala manggod ni nato wala ni valuation sa ato ang kuan ba sa ato ang balaod so wala though it's a very important thing for some women it has of no value sa balaod nato. Okay. Paano kung isa ka dosina na nilang anak? May nga ng babae nga pakaslin ako kay kung dili ko nimo pakaslan kasuhan ta ka isa ka dosina na tong anak. Grabe pa. Imong pwedeng i-file na kaso sa iya, gipasagdan ang imong mga anak. Dili gani pwede nga ikaw mo file og kaso kay gipasagdan ka. Because you don't have a right to claim any money sa lalaki kay dili mo minyo. But your children, if acknowledged, pwede gyud sila mga ikwarta sa inyo. Agoy. Sige, Klaro. so ladies, klaro. Gamiton ang utok, dili pa dalos-dalos sa pag-decide. Ana na lang dyan, Sige. attorney, ang practical na Mao itong gyud. ma-advise sa ila. Sige, salamat. Kini ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender. Nagbinuang kuno ang iyang misis sa iyaha, iyang gipalayas kay may katungod pa ba siya sa napundar kuno nga katigayunan kay ako aman ning hinaguan sa pagtrabaho nako. Attorney, gipalayas kuno niya. Okay, so kanya nga sitwasyon, no? General rule is kung wala ka nagbulag sa iyaha, like when we say bulag, ang meaning nato niya ni legal separation, declaration of nullity, or kung Muslim mo, nag-divorce mo, ang presumption yun ni permi is kung unsa imong gihaguan ninyong duha. Kay maski ito pa ang nagdala og kwarta, kay tungod nga naa siya hinabang sa imuha, nga gibantayan niya imong balay, giatiman ka niya, all your property is considered property ninyong duha. So kung nagbinuang ang babae, which is frequent na karon ha, nga makita na ko nga ang lalaki na karon ang nag-apas-apas ug naga-file og annulment declaration of nullity kay nagaingana na lagi ang mga kababaihan. So kung ingana ang sitwasyon, in order for you to make sure nga ang property nimo is imuha, either mag-legal separate ka sa iyaha, kay infidelity sa ground sa legal separation. Infidelity meaning to say nangitag uban or nagabiga-biga ba. Tapos, tawag na to ni Ana,
Pero pwede ka, like for example, na kay mga claims, pwede na po na nimo siya i-disinherit. Pero mahitabo lang na kung mamatay na ka, so may na kay disinheritance nga siya ng lalaki ni, so dili siya dapat makakuha sa ako ang mga propriedad, sa among propriedad kung namatay na siya. But kung namatay na ka. Pero kung buhi pa, the best remedy there is legal separation. Kay para kung kinsay na isala manggod, Yes. dili to kuha og property ninyo. Okay. So mao gyud ang himuon. Dapat legal way jud, attorney, no? Di lang storya-storya na bulag na ta. Di na ka makapamana sa ako ang maghiaguan diri. Dili jud pwede yan, attorney. Sige. Delikado kasi ipapatay pa ka or mamatay kag kalit kay COVID, i-disinherit na nga daan, pwede na in writing or through a notarized document. Pasin ba sa iyang last will, attorney, no? Ay, sa iyang last will pwede, na walay pamana ang iyang... May pamana. In fact, sa mga like sa police, pwede na, kasi notarial will usually holographic, meaning to say kanang purely written nga mga test nga mga will ang ginagamit sa police, pwede na nakabutang dito nga like ikaw dili na kanako air kay nang laki ka or nang bayi ka kay kung may mga babae man pud na pulis. Okay. Ay, daghang salamat, attorney. Salamat kayo, Atty. Saiki Fontanilla Mamadra, sa imong gihatag diri karon nga katinawan sa mga pangutana nga legal. Thank you so much, Atty. Saiki. Daghang salamat, attorney. Daghang babae ang naliwanagan. Na-enlighten. Enlighten. Oh, diba? So kato, gamito ng Ayo. utok, no? Kabrigada Abner. Samtang, Kabrigada Abner. Samtang nanginanglan og mortuary assistant si Roberto Gabonada, 54 anyos, residente kini sa barangay Fatima. Mitaliwan kini tungod sa cardiorespiratory arrest, probably secondary to myocardial infarction na chronic stress. Alang ato sa mabot mutabang, mamay mo ninyo nga ipadala inyong mga cash donations, pinagi sa atong GCash account sa 0919-071-9080. Atong osbon, 0919-071-9080. Naabapod mo yung mga pangutanan nga legal, pareha atong gibasa kagani, abot ninyo nga matubag. I-PM na kana sa atong programa sa numero nga nasa atong TV screen. Yes, no? Basahon sana ako pipila ka text messages. Kabrigada Abner, good morning pa man pero hapon ang padala. Mangutana ra ko, pwede ba makadiagnose ako sa ka-doktor nga COVID sa patay, bisag gitanaw lang niya sa layo ang patay, sa balay raman namatay, nga nung moingon man siya nga COVID. Usually, di ba, test man gidna, Kabrigadang Abner mo ng Dili ka na pwede. Kabrigadang Irin, Kabrigadang Abner, ipanawagan na ako ang wallet kung kinsang nakakita, palihog lang ko tawag sa 0955-014-8317. Walay nakabutang kung unsang Ano, i-describe ni mo, unsay Yes. color sa imong wallet, unsay sulod, asa na wigit, probably na wigit ang imong wallet. Ana, basta manawagan mo, kompletohon ang detalye para na ideya. Napay isa ka text na rin, maayong hapon Kabrigada, gusto na ko i-address ni sa mga sika drivers na gatorno diha sa Sea Oil, Corner Yumang, oops, na nagtawag sa tuwa, sorry, Aparente Street, aware ko na naay gatorno diha, pero di ko musakay sa ilaha, ni dool ang turno ko nung panaugon ko sa kuang gipara na sakyan. Wala na ko ninaog kay nganong magbuot man sila sa akong sakyan. Okay. Kasabot ko nga nanginibuhi sila, pero nanginabuhi pod akong gipara. Angay bagyod nila nabuhaton sa pasahero ug angay bagyod sila mangilog og pasahero. Pero basic ko na ay, syempre kung turno, na ay agreement na ang mga driver, no, nga dili ka pwede nga mo pick up og pasahero kay kami ang nakaturno. So dito siguro nga puntuha. Yes. Pero ika kay katungod dito. Ang nakay girespeto katungod po kung unta sa katong. kinsa na driver, kinsa na tricycle, or kinsa na sikad imong sakyan. Oo. Preference Pero mo na sa kana lang po, basic na ikuha na kasabutan ba? Opo. Kung ano sila dito kanang sa tawag ng grupo Kabrigada Cluster, or sa association magina sila. Siyempre na sila ikuan po, disciplinary action sila miyembro. Wala ta kabalo sa iba ko istoryaha. Yes, ako Basic lang ako lang gusto hatagan og pagtimbaya, no, si ang Twin R Salon and Spa Jansan Kabrigadang Abner na sigigtanaw sa tua kay Ma'am Liza Diaz, kay Ma'am Cheryl Berry, Aileen Estrella o Shaira Estorque na sigigtanaw sa tua. Dito kaga paayos.
Di, ako ang kamot, ang gaayos sa akong buhok, Kabrigada Abner. Pero, i-approach ko nila ba? Tapos nagaingon sila na very fanatic sila sa atong Wow, programa. salamat kayo. Sama aning karinderya dari sa ato ang tupan. Ay, Gonzales family, kisa si Madam Miming. Oo, na permi ko ginatagag libreng saging. Allah ka, wala lagi ko. Ay, ala! Wala, Ay, nako. pabor-pabor ha. Dili, ay. Wala lagi, gibisto ni Wang. Sorry. Kung saging. Ay, basi na gibilto, walang kabalo. Wala gikarga. Gikarga. Ug gana mga kabrigada, lay na usab nga hugna sa pag-utingkay sa may isong dili angay baliwalaon ug may isong angay hatagan og igong pagtagad sa Macausapa. Ako si Kabrigadang Erin de Hecasio. Ako usab si Kabrigadang Abner Francisco. Lahi ra gyud mga kabrigada kung duna tay kaalam. Aron sa ingon katungod nato dili gyud mayatakan. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Kini ang Di pa na yan! Di pwede yan.